naabo at walang natira. Yan talaga mga kababayan ang nangyari kanina sa sunog sa DPWH office mga kababayan sa Quezon City. Tingnan nyo, ubos ang mga dokumento mga kababayan, kabilang na ang mga papeles para sa mga proyekto. At ayon dito kay Congress Miao mga kababayan, Congress Miao Kiko Barzaga, nakabilang daw sa mga nasunog mga kababayan ay ang mga ebidensya na nag-uugnay kina Martin Romualdez, Sandro Marcos, Arjo Atayde, Roman Romulo at JJ Suarez mga kababayan sa flood control anomalies. Si Kiko Barzaga ang nagsabi niyan mga kababayan sa kanyang Facebook post. Sa sunog mga kababayan sa gusali ng DPWH mismo sa Quezon City. Aroy. Ayon dito sa balita mga kababayan, basahin natin na nagdulot daw di umano ng pangamba sa publiko ang pahayag ni 4th District ng Cavite, Kiko Barzaga, kaugnay sa nasunog at natupok na Bureau of Research and Standards ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City itong Miyerkules ng tanghali. Today, mga kababayan, sa kanyang viral na Facebook post, sinabi ni Barzaga mga kababayan na ang insidente ay sumira umano sa mga ebidensya na nag-uugnay kina Martin Romualdez, Sandro Marcos, Arjo Atayde, Roman Romulo at JJ Suarez sa mga anomalya mga kababayan sa proyekto sa flood control. Ayon daw sa Bureau of Fire Protection mga kababayan, nagsimula daw ang sunog sa DPWH BRS building noong bandang 12:39 ng hapon mga kababayan. Itinaas sa third alarm pagkatapos lamang mga kababayan ng ilang minuto, 12:56 PM, bago ito tuluyang naapula 1 oras mga kababayan, 1:49 ng hapon. Ang sunog tumagal ng 1 oras at ayun mga kababayan, natupok. Tingnan natin tingnan nyo mga kababayan, wala nang magagamit ng mga papeles ito. Kung may nakaligtas man mga kababayan sa sunog na papeles, nabasa din. Goodbye mga dokumentos mga kababayan. Pero sa likod mga kababayan ng mga pasabog na ito ni Kiko Barzaga na pati daw ang mga ebidensya na nag-uugnay dito kay Romualdez mga kababayan na sunog, sabi ng DPWH na wala daw sensitibong dokumento ang nadamay sa apoy. Gayon pa man. Epal na naman itong si Boying Los mga kababayan. Ang sabi niya, inutusan na daw niya ang NBI mga kababayan at BFP na alamin daw mga kababayan kung sinadya ba ang sunog ng DPWH office sa QC. Ano ba itong ombudsman ngayon mga kababayan? Epal masyado Nung si Martires mga kababayan, wala ka masyadong naririnig na publicity. Pero ito si Boying, halos araw-araw lumalabas mga kababayan sa media. Visit na itong animal na to Itong si Crispin mga kababayan Remulla. Ang sabi ni Crispin mga kababayan, aalamin natin kung sinasadya ba o sinunog nga ba itong opisina ng DPWH. Paiimbestigahan ko. Paiimbestigahan ko Bakit ikaw? Bakit hindi si Bangag? Na ang nangyaring sunog daw mga kababayan sa tanggapan ng DPWH sa Quezon City ngayong Miyerkules ay kung sinadya ba ito mga kababayan o aksidente lang. Gusto daw niya malaman mga kababayan kung ano talagang sanhi ng sunog. Pero subalit natapat, hindi daw niya isinasantabi mga kababayan ang posibilidad na sinadya ito upang sirain ang mga ebidensya na may kinalaman sa mga iniimbestigahang anomalya sa flood control. Pati si Boying mga kababayan naniniwala na mayroong anggulo din na posibleng sinadya ang sunog. Gayon pa man. Dininay ito ng ICI mismo mga kababayan. Ang ahensyang itinatag ni Bongbong Marcos para imbestigahan ang mga kurakot sa flood control. Kung si Boying may pag-alinlangan pa, ang sabi ng ICI, ang sunog sa QC ay walang kinalaman sa flood control project. Imbestigador kayo ICI? Nagpunta din kayo doon? Sabi ng chairman ng ICI mga kababayan na wala raw ebidensya na nasunog. Tiniyak daw ng Independent Commission mga kababayan for Infrastructure na walang anumang dokumento na may kaugnayan sa flood control ang naapektuhan sa sunog sa DPWH sa Quezon City ngayong Miyerkules mga kababayan. Malay ba natin kung hindi sa baka ibang proyekto, 'di ba? Hindi lang sa flood control ang kurakutan mga kababayan, mayroon din sa makakalsada, iba't ibang mga mga kababayan, basta sa DPWH, ang daming dokumento na sunog doon. Malay ba natin?
Inunahan na nila ng mga kababayan. Pati si Boying duda ha. Pero ang chairman ng ICI sigurado siya mga kababayan na wala daw. Wow, wawi. Daig ba pa ang taga Bureau of Fire Protection? Dagdag pa ni Reyes mga kababayan na bagaman walang files na nasunog daw mga kababayan na may kaugnayan sa flood control, kinakailangan pa rin daw tiyakin mga kababayan ang seguridad ng mga dokumento ng COA na nandun mga kababayan dahil may posibilidad daw itong sirain ng mga taong gustong sumira nito. Sabi niya. Aside sa kanya mga kababayan, sinabi din ng mga taga DPWH na walang dokumento na konektado sa investigasyon sa flood control ang nadamay sa apoy. Malay natin na baka inside job lang ha. Baka inside job lang yan ha. Ang nasunog lang daw mga kababayan ay doon lang daw sa research lang nila mga kababayan, mga pag-aaral, mga pananaliksik, pagbuo ng pulisiya daw ng mga dokumento. Pero wala daw dokumento sa na crucial dito sa pangungurakot. Talaga lang, gayon paman, nanindigan mga kababayan sa Congress Meow, Kiko Barzaga, na ang sunog na ito ay sinadya para sunugin talaga ang ebidensya na nag-uugnay dito sa mga buhaya. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Naniniwala ba kayo kay Kiko Barzaga? Post your comments below.